Ang paglipat ni Rizal sa selda. Nakatali si Rizal, naglalakad siya habang ang ilang mga gwardiya ay nakasama niya nakasunod sa kanya. Lakad! Pasok! Ang mga kaganapan sa loob ng hukuman. Nasasakdal ay nandito sa salang rebelyon, sedisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Ano ang pangalan ng nasasakdal? Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, Edad, 35, trabaho. manunulat at doktor. Ngayon ay maaari nang ibigay ng prosekusyon ang kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Atty. Alucer upang tumayo sa harapan at bigay ang kanyang panig. Gracias. Walang sino man ang di makalabag sa bansang Espanya. Para sa atin, walang sino man ang maaaring kumontra sa kung anuman ang nais ng ating bansa. Sino man ang hindi gumawa noon ay nararapat na ikulong at ipapatay. Iyan ang nararapat kay Dr. Jose Rizal. Siya ay nandito ngayon sa salang rebelyon laban sa ating bansang Espanya. Mga samahang at pangangatatag ng mga samahang may layuning kontrahin ang mga batas na itinatag ng ating Kastilya dito sa Pilipinas. Hindi ba't nararapat lamang ang sinabi kong parusa laban sa masahol pa sa hayop, walang modo, walang utang na loob sa bansang nagpapaaral sa kanya, at nararapat lamang sa isang taksil na tulad niya ang ipapatay. Gracias, Atty. Alucer. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng depensa. Aking tinatawagan sa hukumang ito si Kapitan Luis Andrade D. Tabiel upang depensahan ang kanyang panig. Gracias. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng kakilala ng tao. Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan na ngayon ay nasa sa kamay na ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo siya husgahan, tingnan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang gusto niya lamang ipahiwatig para sa atin ay magkaroon ng pantay sa Kastila at mga Pilipino. Dapat ba na parusahan ng ganyan ang isang nasasakdal? Gracias, Kapitan Tabiel. Ngayon ating pakinggan ang nasasaktan. Gracias. Senyor, kasinungalingan lamang ang mga ibinibintang niyo sa akin. Kasinungalingan lamang ang mga ibinibintang niyo sa akin. Wala kayong konkretong ebidensya at tanging mga liham lamang ay inyong natutukoy sa aking pagkakasala. Wala akong kinalaman dyan at ako mismo ang pumunta kay Dr. Pio Valenzuela na huwag niyang ipagpatuloy ang kanyang pinaplano na rebelyon laban sa bansang Espanya at lalong wala akong kinalaman na ginagamit na pala nila ang aking pangalan sa kanilang mga aktibidad. Marami akong patunay sa aking mga kawalang sala. Naway gamitin ninyo ang inyong mga utak para maging malinis ang paglilitis na ito. Gracias. Magkakaroon ng isang masusing deliberasyon kung ano ang hakbang na ating iukol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Maaari nang ibalik ang masasaktan sa kanyang selda. Ipapaalam na lang ng hukuman kung ano ang magiging resulta ng deliberasyon. Teka, hindi natin dapat ito pagtalunan pa. Hahatulan ng kamatayan si Rizal dahil sa krimen na kanyang ginawa. Sang-ayon ako dyan. Ngayon, parehas pala nating nararamdaman ukol sa kasong ito. Itutuloy ko ang sentensyang kamatayan kay Rizal. Ipapadala ko na kay Gobernador General Pulavea ang hatol upang mapirmahan. Pagbisita ni Lieutenant Tavial de Andrade at Father Federico Faura. Sa nalalabing oras ni Rizal, matapos siyang mahatulan ng kamatayan sa hukumang Royal Audiencia, siya ay nilipat sa kulungan kung saan siya ay dinalaw ng kanyang mga kamag-anak at mga malalapit na kaibigan. Hoy, bakit ka nandito? Gusto ko lang makipag-usap, pero sir.
Hoy! May bisita ka! Magandang umaga, Dr. Jose. Galing mga rin, ganyan te. Humihing narinig ko ang hatol. Nalulungkot ako sa mangyayari sa'yo. Wala tayong gagawa kung ganyan ang kanyang nais. Sapagkat ako'y nagpapasalamat sa iyo, sa iyong ginawa, sa ability sa akin. Humihingi ako ng tawad sapagkat hindi kita kayang iligtas ni Jose. Huwag mo nang ibintang ang iyong sarili kasi ginawa mo na lahat ng makakaya mo. Ako'y lubos ng pasalamat Teniente. Matawad Jose. At yun lamang ang aking nagagawa. Paalam at mag-iingat ka, Teniente. Paalam, Jose. Padre. O, tabihin. Oo naman ako. Sige, mag-ingat ka, tabihin. Salamat. Padre, tome asiyan. Gracias, Jose. Kumusta ka naman rito? Okay lang naman. May sariling kwarto, pagkain, at mga kaibigan mo bumibisita. Ano ba bang hindi ng isang katulad ko, di ba? Mukhang hindi masaya si Tabiel sa naging desisyon ng korte. Siguro nga. Ikaw ba, Father? Sabagay, alam mo naman ang nangyari ko nung sinabi mo. Wala ko. Maura na po, Jose. Sige mo, Father. Mag-iingat ka sa lahat mo. Mag-ingat ka rin, Jose. Maraming salamat. Salamat din, Father. Matapos ang 5 oras ng pagdalaw ng ilang kaibigan ni Rizal, naiwang mag-isa si Rizal sa kanyang kulungan. At dito ay nagsimulang magsulat ng mga liham at tula. Ilan sa kanyang mga isinulat, mga panahuing, ito ang farewell poem na itinago niya sa isang lampara mula sa asawa ni Juan Luna. At ang liham niya ay para sa matalik niyang kaibigan na si Professor Blumentritt. Blumentritt, mahal kong kapatid, kapag natanggap mo itong liham na ito, marahil ay patay na ako. Bukas alas 7 ng umaga ay papaslangin ako, ngunit ako ay inosente sa krimen ng rebelyon. Mamamatay akong malinis ang konsensya. Paalam, aking pinakamatalik na kaibigan, huwag ka sanang mag-isip ng masama para lang iganti ako. Fort Santiago, ika-29 ng Disyembre, 1896. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, dumating ang ina ni Rizal at na si Teodora kasama si Narcesa na kanyang kapatid. Nandito yung ina at kapatid! Inay! Anak, Bakit po kayo nandito? anong gagawin nila sa'yo, anak? Huwag kang mag-alala, Inay. Para naman ito sa ating bayan. Tama na yan! Tama na yan! Maaari na kayong umalis! Teka lang, Narcisa, meron ako ibibigay sa iyo na liham. Galing pa ito sa mga kabera. Buksan mo yan pagkatapos akong patayin. Makakaasa ka, kapatid ko. Salamat. Tapos ang pagdalaw ng kanyang ina at kapatid, bumisita ang ilan sa kanyang mga kaibigan. At pagsapit ng alas 8 ng gabi, kinain ni Rizal ang kanyang huling hapunan. Kamusta ka naman dito? Kapitan Dominguez, nais kong ipaalam sa iyo na napatawad ko na ang aking mga kaaway sa hukumang militar at sa mga naghataw sa akin ng kamatayan. Mabutit sila na. Ako'y mauuna na. Salamat. Bukasan, alas 5:30, inihain kay Rizal ang kanyang huling almusal. Matapos kumain, muling nagpatuloy si Rizal sa kanyang pagsusulat ng mga liham. Dito ay nagsulat siya ng liham para sa kanyang mga kapatid na babae, liham para sa kanyang iniibig na si Josephine Bracken, at liham para sa kanyang kapatid na si Pasiano. Sa isang bahagi ng kanyang liham para kay Pasiano, sinambit niya ito. Mahal kong kapatid,
Ngayong mamamatay na ako, sa'yo ko inaalay ang aking mga huling linya para sabihin sa'yo kung gaano ako kalungkot na iwan kang mag-isa sa buhay, kasama pa ang tumatandang mating mga magulang. Matapos magsulat ng kanyang mga liham, ay dumating si Josephine Bracken at ang kapatid ni Rizal na si Josefa. Paalam aking mahal. Paalam Rizal. Tanggapin mo itong aklat bilang alaala ko sa iyo. Salamat Rizal. Bagong Bayan. Alas 6:30 ng umaga ng araw na iyon, nagsimula na ang pagmamarsya patungo sa Bagong Bayan. Kay ganda ng araw na ito. Matiwasay ang umaga. May mas matiwasay ba dito? Yan ba yung ano pa ito? Ateneo? Oo nga, yan lang isa. Parating sila sa Bagong Bayan. Isang pare ang nagbasbas kay Rizal. Kapitan, ano yun? Mayroon lamang akong hiling sa inyo. Pwede niyo ba akong paslangin ng nakaharap sa inyo? Imposible, klaro at istriktong ipinag-uutos sa amin na ikaw ay papatayin habang nakatalikod. Entonces, por lo menos, salvar mi cabeza. Kapitan, maaari ko bang makuha ang pulso na bibitayin? Sige, Doktor. Nakakamangha. Hindi siya takot mamatay. Kalma lang ang kaniyang palapuso. Listo! Cargar! Stabilizar! Consumatum est! Fuego! Muerte a los traidores! ¡Viva España! ¡Viva!